Isang malakas na katok ang nagpagising kay Angel. Kumunot ang kanyang noo dahil wala yung tigil. Narealize niyang nakatulog pala siya sa sala. Pagod na pagod yata siya sa gala nila kanina. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Sumulyap siya sa bintana. Medyo nagulat siya nang makitang madilim na kalangitan. Mukhang napahaba ang kanyang pagtulog. Sinulyapan ni Angel ang wall clock at nagulat nang makitang 10:00 na ng gabi. Hindi man lang siya ginising ng kaibigan niya para maghapunan at sigurado siyang pinapatulog na nito ang bata. Napabaling siya sa may pintuan nang may kumatok muli. Kumunot ang noo niya dahil wala naman siyang ina-expect na dadating. May inimbita ba ang kanyang kaibigan? Marahan siyang tumayo saka inayos ang sarili. Naglakad siya papalapit sa pintuan saka binuksan ito. Bakit? Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Angel nang makitang isang taong hindi niya aasahang susulpot sa harapan ng kanyang bahay. Natuod siya sa kinatatayuan at malaki ang matang nakatitig dito. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso sa kaba at ayaw niyang mapangalan ng emosyon. Malamig ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Mas malamig pa sa nararamdaman niya. May bakas ang galit sa mata ng lalaki. You're finally home. Natauhan siya nang magsalita ito. Sian, anong ginagawa mo rito? Walang nagbago sa lalaki. Gwapo pa rin. Naging matured lang ang mukha nito at mas lalong tumangkad. Malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Diyos ko, bakit naman agad ito nagpakita sa kanya? Hindi pa siya handa. Feeling niya ay mamamatay na siya. You're asking me that after you left me? Napalunok siya at napaiwas ng tingin. Umalis ka. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Wala. Bigla mo nala ako iniwan na parang basura. Tapos itataboy mo ako ngayon? Natawa ang lalaki ng mapakla kahit pa walang emosyon ng mukha nito. Kung sa bagay, ginamit mo lang pala ako nun. Damn, bakit hindi ko agad na-realize yun? Kung sana napigilan ko ang sarili kong mahalin ka. Parang sinaksak ng napakaraming kutsilyong puso niya. Naiiyak siya sa sobrang sakit. Hindi totoong ginamit niya ang lalaki. May dahilan kaya niya ito iniwan noon. Kung sana ay kaya niyang sabihin ngayon pero hindi. Hindi niya pa kaya. Miss na miss niya ang lalaki pero ayaw niya muna itong makita sa araw na yon. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Akmang isasara niya ang pintuan nang pigilan nito ni Sian. Don't close the door in my face. Ano ba? Bitawan mong pinto. Pasok na. Where's my son? Natuod ulit sa kinatatayuan si Angel at parang nakakita ng multong tumingin kay Sian. Agad nang bumalot ang takot sa kanyang katawan. Nakatingin ng matulis ang lalaki sa kanya. Hindi niya inasahan ito. Hindi niya inasahan na malalaman nito na may anak sila. Tinago niya ito ng ilang taon para siyang nahuli sa maling ginagawa. Paano? Anong ibig mong sabihin? Masama ang tingin ng lalaki sa kanya. Don't pretend on me, Angel. I know the truth. I know we have a son. Now, tell me where he is and I want to see him. Hindi na siya makasagot pa at napanganga. Parang gusto na niyang maiyak. Ito na, mangyayari na ang kanyang kinatatakutan. Ang kunin ng lalaking anak niya. Ngunit ano ba ang dahilan kung bakit niya ito iniwan? Bakit galit na galit ang lalaki sa kanya? At kung bakit niya tinagong anak sa lalaki? Ito ang kwento ng buhay ni Angel Salazar. Tokwa! Tokwa po kayo! Malakas sa sigaw ni Angel habang nakatayo sa stall niya na kung saan nakalatag ang kanyang binebentang tokwa. Maraming tao ngayon sa palengke dahil magagabi na. May mga lumalapit naman sa stall niya at bumibili. Malawak ng ngiti na sinasalubong niya ang mga ito. Naniniwala kasi siyang kapag palangiti ka ay maraming grasya ang papasok sa buhay mo. Kahit konti lang ang kita niya araw-araw ay ngumingiti pa rin siya. Alam niyang darating ang araw na giginhawa rin ang buhay niya. Bago ba ito, iha? Tanong ng isang ginang. Opo, bago na bago. Maligalig na sagot niya. Napangiti ang ginang. Ligalig mo naman. Sige, pabili ako. Mas lalo siyang napangiti at mabilis na binalot ang binili nito. Sunod-sunod na rin ang bumibili sa kanya hanggang sa tuluyan ng matapos ang gabi niya.
Medyo malungkot siya dahil gaya ng dati, hindi pa rin talaga nauubos ang paninda niya. Maliit pa rin ang kanyang kita, pero okay lang. Naniniwala siyang darating ang pagkakataon na parang bibili sa paninda niya. "Pauwi ka na ba, Angel?" Saad ni Aling Susan nang makita siyang natapos na sa pagliligpit. May-ari ito ng isang stall na puro isda ang paninda. Nginitian niya ito. "Opo, uwi na po ako." "Sige, ingat ka sa daan, iha." Sambit nito. "Salamat po." Habang daladala ang kanyang bag, ay naglakad si Angel papunta sa sakayan ng tricycle. Agad din naman din yung umandar dahil napuno na. Habang nasa biyahe, ay may nadadaanan silang mga naka-uniform, mga estudyante. Nakita niyang eskwelahan palang nadaanan nila, isang university. Hindi maiwasang mapatitig ni Angel sa mga estudyanteng naglalakad. Pumait ang kanyang nararamdaman nang makaramdam siya ng inggit. Ayaw niyang mainggit pero hindi niya mapigilan. Hindi nakapag-aral ng maayos si Angel. Tanging third year high school lamang ang natapos niya at sa isang Catholic church. Wala siyang mga magulang at hindi niya alam kung sino ang mga magulang. Nung magkamuwang kasi siya ay nasa loob na siya ng orphanage. Pinalaki siya roon at pinag-aral. Ngunit biglang nagkakapos ng panggastos ang may-ari ng orphanage kaya ang nangyari, lahat sila ay pinalipat sa ibang lugar. Ngunit hindi na sumama si Angel. Sa murang edad ay gusto niyang tumayo sa sariling mga paa. Walang nagawa ang may-ari kung hindi hayaan siya. Akala ni Angel ay magiging madali ang tatahakin niyang landas pero sobrang hirap pala. Naranasan niyang matulog sa gilid ng kalsada at hindi kumain ng ilang araw dahil wala siyang pera. Ngunit nagsumikap siya at napunta sa sitwasyon niya ngayon. Hindi man mayaman, ngunit gumiginhawa ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng maliit na pabilihan ng tokwa at nakatira siya sa isang maliit na apartment. Wala na rin siyang balak hanapin ang totoong mga magulang niya. Wala na siyang panahon para roon. Kung noon ay desperado siya, ngayon ay wala na siyang pakialam. Iniisip na lamang niya na patay na ang mga ito. Hindi naman nagtagal ay huminto ng tricycle sa harapan mismo ng eskinita papunta sa kanyang maliit na apartment. Binayaran niya ang driver saka nagsimulang maglakad papasok. Nakatira siya sa isang squatters area. Hindi na rin masama. Ang importante ay may matutuluyan siya. May bayad nga lang. Madilim ang eskinitang yon pero hindi siya takot. Sanay na siya at saka meron namang liwanag na nangging sa dulo. Noong makapasok siya sa mismong apartment niya, agad siyang napabuntong hininga. Nilalabas ang pagod sa kanyang katawan. Nagbihis din naman siya agad at nagluto ng kanyang makakain sa gabing yon. Ganun lang ang nangyayari sa buhay ni Angel. Gigising siya ng umaga at pupunta ng palengke. Uuwi, kakain at matutulog. Paikot-ikot lang. Okay lang naman sa kanya. At least buhay siya at napapakain ng sarili. Ngunit naputol ang katahimikan sa bahay ni Angel nang marinig ang isang malakas na katok sa pintuan. Kasunod niyon ang malakas na boses ng taong iniiwasan niyang makita sa araw na yon. "Angel! Lumabas ka rito at harapin mo ko!" Boses yun ng malditang may-ari ng apartment niya. Nagbuntong hininga siya saka nakapagdesisyong buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha nitong pinaglihi yata sa Chinese. Sobrang puti ng foundation, hindi match sa skin tone nitong hindi kaputian. Galit na galit itong nakatingin sa kanya. Buti naman ay napagdesisyonan mo na akong harapin, Angel. Nung isang araw pa kitang gusto makausap pero palagi kang wala o hindi naman kaya itulog. Galit na anas nito. Kung tulog nga ba siya noon, ayaw niya pa kasi talaga itong makausap. Hi po, Aling Marites. Awkward siyang ngumiti. Mas lalo lang nabanas ang ginang. Huwag mo akong iningitian dyan, Angel. Nasaan ang bayad mo sa upa, ha? Nung nakaraang araw pa dun nun. Bakit hindi ka pa nakakapagbayad? Napakamot sa batok si Angel dahil yun nga ang rason kung bakit ayaw niyang makausap ang ginang. Sinasadya nga niyang magpauwi ng late para hindi ito makasalubong. Mukhang hindi sang-ayon sa kanya ang gabing yon. Kasi Aling Marites, pwede ho bang sa susunod na araw na lang? Medyo kapos po kasi ako ngayon. Promise, magbabayad po agad ako. Lahat ng kita niya ay napupunta lang sa pagkain niya at puhunan. Wala nang masyadong natira sa kanya.
mas lalong sumama ang nito. Anong nakaraang araw? Ilang beses mo na yung sinabi sa akin kaya hindi mo na ako mauuto. Papae ka? Sinabi mo na rin sa akin noon na babayaran mo sa susunod na araw. Umabot ng ilang linggo. Bago mo pa nabayaran. Kaya bayaran mo ko ngayon na. Aling Marites, wala pa nga po akong pera ngayon eh. Babayaran ko naman eh. Ilang sandali pa siyang nakipagsagutan dito. Dahil kahit anong piga niya sa kanya ay wala talaga itong mapipiga. Wala siyang pera. At hindi rin naman niya itanggi na ilang ulit na rin yung nangyari. Ay nako, Angel. O sige, bibigyan kita ng 3 araw para makapagbayad. Dahil kung hindi ka na makakatira sa apartment na to. Kaya magbalot-balot ka na. Sigaw pa nito. Agad siyang kinabahan. Aling Marites naman, alam mo namang wala akong patutunguhan eh. Ay, wala na akong pakialam kung mamumulubi o matutulog ka sa daan. Diyos ko! Nasisirang negosyo ko sa'yo! Mabilis itong tumalikod at umalis na. Dahil sa banta ni Aling Marites ay mas pinag-igihan ni Angel ang pagtitinda sa loob ng 3 araw na yon. Ayaw niyang bumalik ulit sa kalsada. Maraming masasamang loob, baka mapano pa siya. Pero mukhang may galit yatang tadhana sa kanya dahil hindi naging sapat ang perang kinita niya. Sobrang laki ang kulang. Ang resulta ay nakita na lamang niyang sariling nakatayo sa gilid ng kalsada habang buhat-buhat ang malaking bag kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Oo, napalaya siya. Wala siyang nagawa kahit pa lumuhod na siya sa harapan ng ginang para hindi siya paalisin. Sinermonan pa nga siya nito ng pagkahaba-haba. Naiiyak siya dahil hindi niya alam kung saan na siya pupunta. Wala siyang kilala at wala rin siyang kaibigan. Hindi naman kasi siya mahilig makipag-socialize, tsaka wala siyang time roon. Naglalakad na tuloy siya sa gilid ng daan habang umiiyak. May napapatingin sa kanya pero hindi niya yon pinansin. Wala siyang oras para mahiya. Sobrang laki ng problema niya. Hanggang sa lumalim na ang gabi, napadpad siya sa isang maliit na bakuran. Maraming kahoy at konti lamang ang mga sasakyan at taong dumadaan. Umupo siya roon dahil pagod na siya. Inaantok na rin dahil ilang oras siyang umiiyak. Yumuko siya at nag-iisip. Kine-question na naman kung tama bang naging desisyon niya sa buhay niya. Habang nasa ganoong kalagayan ay hindi niya namalayang may taong lumapit pala sa kanya. Excuse me, miss. Napaangat ang tingin ni Angel nang marinig ang baritonong boses na yon. Natuod siya sa kanyang kinauupuan nang makitang isang taong akala mo bumaba galing sa langit. Nakanganga siya dahil sobrang gwapo nito. Diyos ko, para siyang nakakita ng liwanag. Kukunin mo na ba ako, Lord? Sige, isama niyo na po ako. Wala sa sariling anas niya habang nakatulala sa lalaki. Kumunot ang noo nito, tila naguguluhan sa pinagsasabi niya. Okay ka lang ba, miss? Agad siyang natauhan. Agad na bumalot sa katawan niya ang kahihiyan. Gusto niyang sapukin ang sarili. Diyos ko, nakakahiya talaga siya. Ay, sorry po. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na at medyo liblib dito. Napakagat siya sa labi saka binalikan tingin dito. Iniwasan niyang mapatulala dahil para talaga itong isang anghel na bumaba sa langit. Napadaan lang ako. Tumungong lalaki sa katiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pwede ba akong dumaan? Papasok na kasi ako. Nanlaki ang mata niya at agad na napatingin sa isang maliit na bahay sa likuran niya. Akala niya walang nakatira roon dahil sobrang dilim saka napapalibutan nga ng kahoy. Pero hindi niya akalaing bahay pa mismo yon ng lalaki. Agad siyang tumabi para makadaan ito. Pasulyap-sulyap pa ito sa kanya habang naglalakad papasok. Habang siya'y tumayot, sinusundan ng lalaki hanggang sa tuluyan itong makapasok. Lumiwanag nga agad ang bahay nito. Napakagat siya sa labit na pailing. Baka iniisip nito na isa siyang masamang tao o baliw. Pero mukha ba siyang ganoon sa itsura niya? Mukhang hindi naman. Nagbuntong hininga si Angel saka napagdesisyon ng umalis na lamang doon. Nakakahiya naman, baka hindi ito komportable na nandoon siya. Ngunit akmang lalayo na siya sa bahay nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagulat siya roon at nataranta. Lord, bakit ako minamalas? Naiiyak niyang saad.
Hindi na alam ni Angel kung saan siya pupunta. Nagsisimula na siyang mabasa at nakaramdam agad ng lamig. Malayo pang susunod na bahay at sigurado siyang walang magpapapasok sa kanya sa gabing ito. Mas lalo tuloy siyang umiyak. Ngunit kumunot ang noo ni Angel nang biglang nawala ang mga patak ng ulan sa kanya. Ngunit umuulan pa rin naman. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapaulan? Napalingon si Angel sa boses na yon. Bahagya pa siyang napatulala nang makitang pagmumukha ng lalaki kanina. Anong ginagawa mo? Nagsalubong ang kilay nito. Bakit nagpapaulan ka? Hindi ka ba uuwi? Magkakasakit ka, miss. Napakagat siya sa labit na payuko. Oh, wala. Wala akong uuwian. Nagbulakbol ka ba? Naku, masama yan. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Umiling siya. Wala akong pamilya. Tsaka pinalayas ako sa apartment ko. Hindi alam ni Angel kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil ang bilis ng pangyayari. Nakita na lamang niyang sarili sa loob ng maliit na bahay ng lalaki. Nakabihis na siya habang nakaupo sa lapag dahil wala namang upuan doon. Nakabalot siya ng kumot na bigay ng lalaki habang yakap-yakap niya ang tuhod. Eto, humigop ka muna ng sabaw. Napaangat ang tingin niya sa lalaki nang inabot nito sa kanya ang isang mangkok na sabaw ng instant noodles. Salamat. Mahina niyang anas sa katinanggap yon. Tahimik silang dalawang humihigop ng sabaw sa lapag habang umuulan pa rin ng malakas sa labas. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil awkward siya. Hindi naman niya akalaing papapasukin siya sa bahay ng taong hindi niya kilala. So, bakit ka napalaya sa apartment mo? Basag ng lalaki sa katahimikan. Hindi ako nakapagbayad sa renta. Nahihiya niyang sagot. Tumangu-tangu ito. Akala ni Angel na huhusgahan siya nito ngunit hindi. Walang bakas ang panghuhusga sa mukha ng lalaki. Sa halip, ngumiti pa ito sa kanya. Okay lang. Pwede kang manatili rito pansamantala hanggang sa makahanap ka ng bagong titirhan. Nagulat si Angel dahil hindi niya ito inaasahan. Hindi niya akalaing ang bilis itong magtiwala sa isang katulad niya. Okay lang ba? Hindi mo ako kilala at baka masama akong tao. Natawa ito at napailing. Mukha ka namang hindi masamang tao. Tsaka ramdam ko yon. Napakagat siya sa labi dahil nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Hindi naman siya kinakabahan ay mas lalong hindi siya natatakot. Kaya bakit? Salamat. Huwag ka mag-alala. Wala akong kasama rito at wala akong planong masama sa'yo. Ako nga pala si Sian. Nilahad ng lalaking kamay sa kanya na bahagya niyang ikinagulat. Agad din naman siyang natauhan sa katinanggapang kamay ng lalaki. Angel. Simula nga sa araw na yon ay doon muna tumira si Angel sa maliit na bahay ni Sian. Nalaman niyang isa itong magsasaka sa malaking hasyenda sa kanilang lugar. Nagulat siya dahil mukhang hindi ito magsasaka. Sa katunayan nga ay mukha itong mayamang tao. Nagpatuloy din siya sa pagtitinda ng tokwa sa palengke. Kahit na medyo malayo yun sa bahay ng lalaki. Pero okay, kaya naman niya. Siyempre, ayaw niyang maging pabigat, no? Una siyang nakakauwi kasi sa lalaki kaya nagluluto siya ng pagkain dahil himala na may ref ito roon at kumpletong gamit sa pagluluto. At saka sa sitwasyon niya, imposibleng hindi siya marunong magluto. Siyempre, natuwa ang lalaki roon. Gusto pa sana niyang magbigay ng pera kahit konti para bayad niya sa pagpapatira nito sa kanya. Ngunit hindi yun tinanggap ng lalaki. Kaya naman daw nitong bayaran lahat ng gastos. Ngunit hindi siya naniniwala dahil konti lamang ang sahod ng magsasaka. Pero hindi rin niya ito mapilit. Nagdaan pa ang mga sumunod na araw ay dahan-dahan silang naging malapit ni Sian. Nagkukwentuhan sila at minsan ay naglalaro ng cards. Hindi akalain ni Angel na may taong nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Wala naman kasi masyadong lumalapit sa kanya noon. Sa kapag sakaling lumapit ay iniiwasan niya. Sa hindi malamang dahilan ay nakakaramdam siya ng hindi pamilyar na pakiramdam sa tuwing nasa malapit ang lalaki. Minsan nga ay nahuhuli niya ang sariling nakatitig dito. Siguro ay dahil naninibago lang siya. O baka yun lang talagang dapat maramdaman kapag pinapasaya siya ng tao. Hindi niya alam. Basta't nagugustuhan niya ang pakiramdam na yon.
Ngunit lumipas ang isang buwan ay mas lumalim ang kanyang nararamdaman. Naguguluhan siya dahil gusto niyang makitang lalaki palagi at talagang namumula pa siya. Ngunit na-realize rin niyang nakuhulog na siya sa lalaki. Hindi pa niya malalaman yon kung hindi siya nag-research na in love siya. Kaya ang resulta ay halos iwasan na niyang lalaki. Nahihiya siya at lalong ayaw niya sa pakiramdam na yon. Naririnig kasi niya na delikado yon. Magbibigay lang yun ng sakit sa puso at ayaw niya itong mangyari. Ramdam ni Angel ang pagtataka at frustration ni Sian sa tuwing iniiwasan niya ito. Minsan pa nga ay gumagawa ito ng paraan para mapansin niya pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang mas mahulog dito. Iniiwasan mo ba ako? Biglang tanong ni Sian nang magtagpo sila sa pintuan ng bahay. Lalabas sana si Angel para maghanap ng apartment na matitirahan dahil nararamdaman niyang hindi na niya kayang nasa malapit ang lalaki. Nangangati na kasi siyang hawakan ito at sabihin ang totoong nararamdaman niya. Hindi naman niya inaasahang magkakasalubong silang dalawa sa pintuan. Ang aga naman yata nitong umuwi. Iniwas niya ang tingin. Hindi bakit naman kita iiwasan? Iniiwasan mo ko, Angel. Hindi nga. Huwag mo ko lokohin. Alam ko iniiwasan mo ko. Isang linggo mo na akong hindi kinakausap. Tiningnan niya ito kahit ayaw niya. Naramdaman niya ang kiliti sa kanyang sikmura nang makita ang mukha ng lalaking nagugustuhan niya. Ngunit pinigilan niyang sariling ipahalata yun. Wala nga. Tabi nga muna. Aalis ako. Mahina niya itong tinabig pero hindi man lang nagalaw ang lalaki. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng apartment kaya padaanin mo na ako. At ngayon ay naghahanap ka na ng apartment. Ganun na talaga ang kagusto mong iwasan ako? Ano bang nagawa ko? Kunot na saad ni Sian. Pumikit siya ng madiin sa kahuminga ng malalim. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili, baka masabi niya pang totoo nang wala sa oras. Wala kang ginawa, okay? Maghahanap na ako ng apartment dahil nahiya na akong tumira pa rito. Mahigit isang buwan na. Ayoko maging pabigat. Alam mong hindi ka pabigat dito, Angel. At alam nating hindi yan ang rason mo. Kaya sagutin mo ako kung bakit mo ako iniiwasan. Hindi niya napigilan ang sariling tumalikod na lamang dito at naglakad papasok. Huwag na lang. Mamaya na lang ako. Naputo lang sasabihin at paglalakad niya nang hilahin siya ni Sian. Napasingap siya ng isandal siya nito sa pader na gawa sa kahoy. Hindi siya makagalaw nang bigla nitong ilagay ang magkabilang kamay sa gilid ng kanyang ulo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sobrang lapit nito. Sobrang dilim na mukha ng lalaki. Mukhang wala talaga sa mood. You're avoiding me. Madiing sambit nito. Mas lalo siyang nagulat dahil hindi niya inaasahang mag-i-English. And the way ito magsalita ay mukhang sanay na sanay. Sagutin mo ko, Angel. Huwag kang magsinungaling sa akin. Napapikit siya at kinagat ang labi. Halos mabuwal siya nung pagmulat niya ay nakatingin na ito sa labi niya. Ano naman kung iniiwasan kita? Ano naman yun sa'yo? Kinakabahang tanong niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Sian. Ano naman sa akin? I care, Angel. Alam mo bang hindi ako mapakali sa bawat oras na nagdaan dahil lang iniisip kung bakit mo ko iniiwasan? Sian, bakit ka ba naapektuhan? Dapat ay hayaan mo na lang ako sa gusto ko. Tsaka hindi naman na ako magtatagal dito dahil hahanap din ako. Ano sabing dahilan kung bakit mo ko iniiwasan, Angel? Huwag mo ibahin ang usapan. Inis na putol nito sa ibang sasabihin niya. Nakaramdam na rin siya ng inis at kasabay nun ang pagputol ng pagtitimpi niya. Dahil nagugustuhan na kita. Natuod ang lalakit ng laking mata. Tila hindi inaasahan ang sasabihin niya. Nahihiyaman siya ay pilit niya yung tinanggal dahil naiinis na siya. Yan ba ang gusto mong marinig? Nagugustuhan na kita, Sian. Kaya kailangan ko maghanap ng apartment para makaalis na ako rito at para hindi na lumala ang nararamdaman kong to. Nababaliw na ako at alam kong masasaktan lang ako. Kaya tumabig ka riyan. Alis na ako. Malakas sa tinabig niya ang braso ng lalaki. Dahil nga gulat ito at mabilis yung naibaba. Nilagpasan niya ang lalaki at naglakad palapit sa nakasarang pinto.
Ngunit bago pa man siya makalapit ay hinila siya ulit ni Zian. Ano ba? Napahinto siya. Halos lumuwa na ang kanyang mata dahil sa sumunod na nangyari. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na parabang tatakas na ito sa loob ng kanyang katawan. Hinalikan siya ni Zian. Gulat na gulat siya dahil hindi niya ito inaasahan. Noong matauhan ay pilit niya itong tinulak ngunit pumulupot lang ang braso nito sa bewang niya at mas hinila siya papalapit. Nagsimulang gumalaw ang labi ni Zian hanggang sa wala na siyang nagawa kung hindi halikan pabalik. Lumalim yon hanggang sa maramdaman niya ang paglapat muli ng likod niya sa pader. Pinulupot din niya ang braso sa batok nito. Kahit hindi siya marunong humalik, ay pilit niya pa ring sinasabayan ng lalaki. Hinahabol na siya ng hininga nang maghiwalay ang labi nila sa isa't isa. Napumura ang lalaki sa kanilapat ang noo sa kanya. Tangina, Angel. Bakit? Bakit mo ko inalikan? Hindi makapaniwalang tanong ni Angel. Tumitig ito sa mata niya. Akala mo hindi ako naapektuhan sa pag-iwas mo sa akin? Hindi naman talaga ako maapektuhan kung wala akong pakialam sa'yo. Pero ngayong nalaman kong iniiwasan mo ko dahil gusto mo ko. Tangina, gusto sumabog ng puso ko. Mas lalo ko naapektuhan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Angel. Huminga ng malalim si Zian. I like you too, Angel. Halos lumuwa ng mata ni Angel nang marinig yon. Halos nahigit ang kanyang hininga. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. May kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Ano? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Totoo ba? Totoo bang gusto rin siya ng lalaking gusto niya? Pero paano? Ang sabi ko, gusto rin kita. Hindi alam ni Angel pero biglang nanubig ang kanyang mata. Lahat ng effort niya para iwasan ito'y napunta lang sa wala. Gusto rin pala siya ng lalaki. Pero, paano? Bakit mo ko nagustuhan? Inaangat ni Zian ng kamay sa kahinaplos ng kanyang pisngi. Bakit hindi? Maganda ka, Angel. Mabait, maalaga at lalo sa lahat, masipag. You deserve to be loved. Tangina, ang swerte ko na nagustuhan mo ko. Doon na tumulong luha sa mga mata ni Angel. Sa buong buhay niya ay kailanman hindi pa siya nakaramdam ng pagmamahal ng kung sino. Maski sa mga nag-aalaga sa kanya sa orphanage. Lumaki siyang walang pakialam sa pagmamahal na sinasabi ng lahat. Ngunit hindi niya akalain na siya mismo'y nagsimula ng makaramdam ng pagmamahal sa isang tao. Pinunasan ni Zian ang mga luha sa pisngi niya habang nakatitig lamang sa kanya. Hindi pa ako nakaramdam ng pagmamahal sa ibang tao, Zian. Natatakot ako. Lumambot lalong mukha ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Angel. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan dahil sa nararamdaman mo. At ipaparamdam ko lahat ng pagmamahal ko para sa'yo. Deserve mong mahalin. Hindi na siya nakapagsalita pa nang marahan siyang hinalikan ng lalaki. Kahit umiiyak siya ay tumugon pa rin siya sa halik na yon. Puno ng lambing ang bawat paghagod ng labi nito sa kanya. Unti-unting nawawala ang pagkabahala at lungkot niya. Napalitan nito ng peace. Hanggang sa naging mapusok ang kanilang halikan. Parehong nag-init ang kanilang katawan sa kabila ng lamig ng panahon. Bumuhos pa ang napakalakas na ulan. Hanggang sa namalayan na lamang nila ang mga sariling nakahiga sa lapag. Walang saplot at tinatanggal ang init na kanilang nararamdaman. Alam ni Angel na wala siyang pagsisisihan pagkatapos nun. Dahil sa pag-aaminan nilang dalawa ay naging magnobyo sila. Hindi si Angel na nagkaroon nga siya ng nobyo, ngunit masaya siya dahil alam niyang swerte siya kay Zian. Simula sa araw na yon ay naging sweet sa kanyang lalaki. Nagugulat nga siya sa tuwing dinadalhan siya nito ng chocolates at flowers tuwing uuwi. Sinong hindi magugulat kung alam niyang mahal ang mga yon. Sinubukan niya itong pahintuin dahil baka maubusan ito ng pera pero hindi nakinig ang lalaki. Ewan ba niya pero mukha itong may pambili ng mamahaling bagay. Hindi nga lang niya mapatunayan na totoong iniisip. Dumaan ang mga araw, linggo at buwan ay mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Mas lalong nakilala rin nila ang isa't isa. Walang araw na hindi siya pinapasaya ng lalaki at wala ring araw na hindi niya ito pinagsisilbihan.
Mabait na lalaki si Sian at mapagbigay. Yun ang napansin niya. Marami itong oras para sa kanya kaya minsan ay nagigilty na rin siya. Baka kasi hindi na ito pumapasok sa trabaho dahil sa kanya. Pero ina-assure naman ng lalaki na nagtatrabaho ito. Ngunit may napapansin si Angel sa kanyang nobyo. Sa bawat galaw at pananalita nito'y hindi ito halatang lumaki sa hirap. Maski pag-aayos ng sarili, marunong ito. Wala man siyang alam sa mga mayayamang gamit pero feeling niya mga branded ang mga suot nitong damit. Pero noong tinanong niya sa lalaki, ukay-ukay lang daw ito. At ang nakakagulo pa ay nakikita niya ng isang beses na bumababa si Sian sa isang kotse na nakapark hindi malayo sa kanilang bahay. Natanaw lang kasi siya sa bakuran dahil hinihintay niya ang lalaki. May kausap pa itong isang lalaki na feeling niya ay driver. Ngunit hindi na niya ito tinanong sa lalaki dahil baka wala lang rin yun. Imposible namang sa lalaki yun magsasaka lamang siya. Diba? Saka ayaw niyang pagdudahan ng lalaki. Dapat ay pinagkakatiwalaan niya ito. Ngunit lahat ng iniisip niya ay may katotohanan pala. Dahil isang araw ay may biglang kumatok sa pintuan ng bahay. Wala siyang trabaho nung araw na yon kaya nandun lamang siya. Nang mabuksan ang pintuan ay bumungad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ito ang kauna-unahang may pumunta sa kanilang bahay. Nakakapagtaka nga dahil mukhang walang kaibigan ng lalaki. Sino ho sila? Seryoso itong nakatingin sa kanya. Ikaw ba si Angel Salazar? Agad namang kumunot ang noo niya. Kilala siya nito? Sino ba ito? Sa pagkakaalam niya ay wala siyang sinabihan ng ibang tao sa buong pangalan niya. Kahit nagtatakay, sumagot pa rin siya. Opo, bakit po? Isa akong tauhan ng mga Buenaventura. Gusto ka makausap ni Madam Violet. Saad nito. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Ma'am Violet? Pasensya na po pero wala po akong kilalang Ma'am Violet. Hindi ba't nobya ka ni Sir Sian? Tanong nito. Sir Sian? Sir Sian, bakit ganon ang tawag nito sa kanyang nobyo? Hindi ba't magsasaka lamang ang lalaki? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang isipan. Oo miss, gusto ka makausap ng mga magulang ni Sir Sian. Sagot nito. Hindi alam ni Angel kung paano nangyari sa sobrang bilis. Basta namalayan na lamang niyang nakanganga siya habang halos mabali ng leeg. Nakatingin siya sa sobrang laking mansyon sa harapan niya. Nasa loob siya ng bakuran ng property. Hindi niya akalaing makakapasok siya sa ganoong klaseng lugar. Sa buong buhay niya ay hindi niya pinangarap yon. Pero nandito siya, nakatayo na parang tanga. Bakit nga ba siya nandoon? Dahil pinatawag kuno siya ng mga magulang ni Sian. Mas lalo tuloy siyang naguluhan dahil bakit ang yaman? Hindi ba't mahirap lamang ang kanyang nobyo? Agad siyang natauhan ng magsalita ang lalaki kanina. Sinabi nitong sumunod siya kaya yun nga ang ginawa niya. Palingon-lingon pa rin siya sa paligid na parang naliligaw na bata. Tumungo siya sa pintuan ng mansyon at agad nito yung binuksan. Napanganga si Angel nang makitang nasa loob. Kung magandang nasa labas ay mas magandang nasa loob. Para bang nasa loob siya ng isang kastilyo at ng mistulang prinsesa. Halos lahat ng gamit ay napapalibutan ng ginto. Patuloy siya sa pagsunod sa lalaki habang awang ang labi. Hanggang sa huminto sila sa isang sala. Nandito na po siya, Senyor at Madam Violet. Nabaling si Angel sa sofa nang magsalita ang lalaki. May nakita siyang dalawang tao na nakaupo roon, babae at lalaki. Ang babae nakasuot ng kulay itim na dress at maikli ang buhok. Medyo napalunok siya dahil sobrang intimidating nitong tingnan. Akala mo'y kontrabida sa pelikulang napapanood niya noon. Kung intimidating yung babae, ay mas intimidating ang lalaki. Para itong isang drug lord na kaya siyang patayin ng wala sa oras. Mga hindi katandaan ng dalawa. At base sa pagkakarinig niya, ay ito raw ang mga magulang kuno ni Sian. Take your seat. Mahinahong saad ng babae habang humigop sa tasa. Hindi nakatingin sa kanya. Hinintay niyang umupo ang lalaki ngunit lumipas ang ilang segundo ay napansin niyang nakatingin sa kanya ang tatlo. Kumunot tuloy ang kanyang noo at kinakabahan. Bakit po? I said sit down. Madiing saad ng babae. Tinuro niya ang sarili. Ako po ba?
Yes. Now, sit down before I lose my temper. Nalilisik ang mata nito. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral ay nakakaintindi naman siya ng Ingles. Agad siyang naglakad papalapit sa maliit na sofa na kaharap ng dalawa. Mas lalo lang siyang kinabahan nang makitang seryosong nakatingin sa kanya ang dalawa na parabang may ginawa siyang kasalanan. You're Angel Salazar? Nakakatakot na tanong ng lalaki. Halos mapatalon pa nga siya sa kinauupuan. Opo. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya para magustuhan siya ng anak natin. She's cheap. Walang filter na saad ng ginang pagkatapos siyang kilatisin. Napakagat siya sa labi. Nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi siya nito kilala pero agad siyang hinusgahan. Totoo po bang mga magulang kayo ni Sian? Kinakabahan niyang tanong. Kinakabahan siya dahil una, baka magalit ang dalawa sa kanya at may gawing masama sa kanya. Pangalawa, natatakot siya dahil baka totoong kanyang iniisip na niloloko lang siya ng lalaki. Na sinasabi nitong mahirap ito pero ang totoo ay mayaman pala si Sian. Yes, Sian Buenaventura is our son. Hindi mo ba alam yon? Nakataas ang kilay na sagot ng ina nito. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Natuod siya roon at hindi makapaniwala. Bumilis ang tibok ng puso niya at parang may tumarak roon na matulis na bagay. Tumawa ng sarkastikong ina ni Sian. Akala mo ba mahal ka niya? Mukhang hindi. He didn't told you about his real identity. He hid everything from you. Poor you. Nanubig ang kanyang mata. Naiiyak na siya. Nasasaktan siya sa ideyang pinaniwala nga siya ng lalaki. Niloko siya nito. Ngunit bakit? Bakit nito nagawa yon? Bakit ito tinago sa kanya ang lahat? Lahat ba ng pinapakita nito sa kanya ay hindi totoo? Bakit gustong tumira sa maliit na bahay na yon kung ang laki-laki naman ng mansyong to? Bakit? Huminga siya ng malalim para pigilan ang luhang nagbabadya ng pumatak. Bakit ginawa niya yun? Bakit tumitira siya sa maliit na bahay? Our son is the only heir of our properties. He doesn't want to handle them. Ayaw niya sa lahat ng mana niya. Malamig na sagot ng ama ni Sian. Pinili niyang manatili sa maliit na bahay na yon para makaalis dito. At mukhang wala siyang tiwala sa isang katulad mo. Pity, you're just nothing to him. Saad din ng ina nito. Doon na tumulong luha ni Angel. Tamang ina ng lalaki. Hindi nito sinabi sa kanyang katotohanan kaya wala itong tiwala sa kanya. Tangina. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang masaktan dahil sa pagmamahal. Ngunit hindi niya akalaing ganun pala ito kasakit. Gusto niyang lumubog sa lupa dahil sa katangahan niya. Naniwala siya. Nagtiwala siya pero niloloko lang pala siya ng lalaki. I wanna feel empathy towards you but I won't. Hindi ko na to patatagalin pa, Angel Salazar. I want you to leave my son. Agad na saad ng ginang. Agad siyang nagulat sa sinambit nito. Seryosong dalawang nakatingin sa kanya. Inaasahan na niya ito gaya ng mga pelikulang napapanood niya. Ngunit nagulat pa rin siya. Po? 5 million. Leave my son alone. Huwag ka nang magpakita at lumapit sa anak ko. Seryosong saad ng ina ni Sian. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya akalaing dadating ang araw na mangyayari sa kanya ang mga napapanood niya. Hindi pala ito biro. Pero bakit? May mali po sa akin? I don't like you. We don't like you. We can't accept someone like you. You look cheap and disgusting. And besides, my son is bound to be engaged. She'll going to marry one of the most beautiful daughters of our partners. Hindi ko hahayaang isang katulad mong sisiran yon. Madiing sagot nito. Para ulit siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Ikakasal na si Sian. Alam ba to ng lalaki? Kaya ba hindi nito sinasabi ang totoo dahil ayaw nitong malaman? Nakabit siya?
Umiiyak si Angel habang nakasakay siya sa isang eroplano papunta palabas ng bansa. Sobrang sikip at sakit ng puso niya. Para na itong sasabog. Wala siyang pakialam sa mga taong napapatingin sa direksyon niya. Wala na siyang pakialam. Pati yung mga flight attendant ay halos paulit-ulit na siyang tinatanong kung okay lang siya. Wala siyang sinasagot ni isa sa kanila maski ang mga katabi. Pagkatapos na pag-uusap nila ng mga magulang ni Sian ay nakita na lamang niya ang sariling nakaupo sa kotse na kung saan ihahatid siya sa airport. Hindi niya kinaya mga nalaman niya. Sobrang sakit at hindi siya makapaniwalang kaya siyang lokohin ng lalaki. Magkakaroon na pala ito ng engagement nang hindi niya alam. Ang tanga-tanga niya. Tinanggap ni Angela ang alok ng mga magulang ng lalaki habang wala siya sa sarili. Wala siyang choice kundi tanggapin yon. Ayaw na niyang muling makita pa ang lalaki. Hindi na nga pumasok sa isipan niya na sinabi ng mga magulang ng lalaki na aalis siya sa bansa. Nakaready na ang passport, ticket, maski ang sasakyan pahati doon. Gusto ng mga itong mawala sa landas ni Sian. At wala siyang planong sirain ang future ni Sian na hindi siya ang magiging asawa. Mami! Masayang tumakbong batang lalaki patungo kay Angel nang makita siya nitong pumasok sa kondo niya. Ngumiti si Angel sa kasinalubong ang yakap ng anak. Hindi niya maiwasang matawa dahil sobrang higpit nito. Miss na siya. You missed me so much, baby? Ngumuso ang bata. Yes, Mommy! It's been 3 days! I thought you will never come back. Ngumiti siya sa kahinaplos ang pisngi nito. I told you that I will only be gone for 3 days, didn't I? Miss na din niya ito sa 3 araw siyang nawala. May business trip kasi siya sa Europe kaya kailangan niyang pumunta at syempre, naiwan ang kanyang anak. Hindi naman pwedeng dalhin niya ito lalo pat magiging busy at baka hindi niya mabantayan. Iniwan lang niya ito sa kanyang kaibigan na si Janice. Ang clingy talaga ng anak mo pagdating sa'yo. Alam mo bang hirap akong patulugin yan dahil iyak ng iyak? Gusto kanyang katabi? Reklamo ni Janice habang nakatayo sa kanyang gilid. Natatawa niyang hinaplos ang buhok ng natutulog niyang anak. Nasa loob sila ng silid nito habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Alam mo namang hindi sanay na wala ako. Pero hindi ko rin siya pwedeng isama. May school siya. Natawa ang kaibigan. Alam mo, habang tumatagal ay nagiging kamukha na niyang tatay niya. Grabe naman ang lahi. Napahinto siya at napatitig sa anak. Tamang kaibigan. Habang tumatagal ay mas lalong naging kamukha nito ang ama. Gusto na nga niyang umiyak dahil wala man lang nakuha sa kanya kahit isa. Siyang nagdala ng ilang buwan pero napaka-unfair ng mundo. Dapat kamukha niya ito. Napapikit siya ng mariin nang maalala ulit ang pagmumukha ng lalaki. Naaalala niya ulit ang mga nangyari 6 na taon na nakakaraan. I'm sorry. I didn't mean to tell you that. It slipped through my throat. Tunog guilty ng boses ni Janice kaya binalingan niya ito ng tingin. Maliit niya itong nginitian. It's okay. I already moved on. And besides, I have my own life now. And I know he has too. Wala na sa kanyang lahat. 7 taon nang nakalipas simula noong umalis siya sa bansa. Nung makarating siya roon ay wala siyang kaalam-alam, ni hindi nga niya alam kung anong gagawin niya. Buti na lang ay may kabutihan pa rin sa puso ng mga magulang ni Sian dahil may titirhan na agad siya roon, isang kondo. Nagulat pa nga siya dahil ang laki niyon. Ang hindi maintindihan ni Angel noon ay kung bakit kailangan pa siyang tulungan ng mga ito. Akala niya ba'y ayaw sa kanya ng dalawa? Bakit parang mas lalo pa siyang inaalagaan? Ngunit katagalan naman ay na-realize niya na gusto talaga ng mga ito na mawala siya sa buhay ng mga anak. Hindi sasabihin ni Angel na naging maayos ang buhay niya. Sa katunayan ay mahirap. Lalo na nung nalaman niyang pinagbubuntis niya pala ang lalaking una at huli niyang minahal. Idagdag pang hindi niya alam kung paano i-handle ang napakalaking perang binigay sa kanya. Buti na nga lang ay nataguyod niya ng maayos. Kaya ngayon ay may sarili na siyang business. Lumalaki na ito at nakilala na siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi niya akalaing ang babaeng kapos noon ay humantong sa ganitong klaseng buhay. Ngunit sa loob ng ilang taon na yon ay hindi pa rin naaalis ni Angel ang nararamdaman para sa lalaki.
Siguro ngayon ay nakamove on na siya pero nahihirapan siya noon. Halos araw-araw siyang umiiyak. Buti na lang ay nakamit siya ng kaibigan at yon si Janice. Itong sumama at nag-alaga sa kanya noong nahihirapan siya. Malaking utang na loob niya sa kaibigan. But, do you have plans to tell him about Xavier? Biglang tanong ni Janice sa kabila ng kanilang pananahimik. Napapikit siya at nagbuntong hininga. Pag-iisipan ko pa. Noong una wala siyang planong ipakita sa lalaki na may nagbunga. Ngunit dahil unti-unti nang lumalaking anak at na-expose sa labas ay palagi nitong tinatanong ang tungkol sa ama. Siyempre nagulat siya at nasaktan din. Hindi niya akalaing ang bilis ng mga araw at tatanungin ito ng anak. Natatakot siyang ipakilala ito kay Sian dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Kahit pinipigilan niyang humanap ng update sa buhay nito, ay alam niyang may pamilya na ang lalaki. At natatakot din siya na baka kunin nito ang bata. Baka ikamatay niya yon. Hinahanap na niyang ama niya, Angel. Sabi pa ulit ng kaibigan niya. I know. And like what I said, I'll think about it. Ilang linggo din niya yung pinag-iisipan. Halos hindi na nga siya makapag-focus sa pagtatrabaho. Idagdag pang paulit-ulit na nagtatanong ang anak. Nagmana talaga ito sa pinagmanahan. Hanggang sa namalayan na lamang nila na bumababa na sila ng eroplano. Oh my gosh! I really miss this polluted country! Malakas na sigaw ni Janice nang makalabas ito ng eroplano. Yung tipong napapatingin na ang lahat sa kaibigan. Napapikit siya ng mariin at sinamaan ito ng tingin. Wala talaga itong hiya kahit kailan. Kapag siguro narinig ito ng Pangulo ay matatagpuan na lamang niya ito sa kulungan. Manahimik ka nga, Janice. Nakakahiya ka talaga kasama. Inalalayan niya ang anak na makababa. Nakatulog ito sa biyahe kaya inaantok pa itong palingon-lingon sa paligid. Grabe ka naman, Angel. I'm just happy, you know. Pairap na saad nito. Sana hindi na lang kita sinama. Ang ingay-ingay mo. Grabe ka talaga. Reklamo nito. Hindi niya ito pinansin at tinoon na lamang ang tingin sa anak. Ma'am, are we here? Inaantok na tanong ni Xavier. Ngumiti siya sa katumango. Yes, baby. We're here. Bigla yatang nawala ang antok nito at malawak na ngumiti. Are we gonna see Dad now? Ang kaninang malaking ngiti ni Angel ay dahan-dahang nawala sa narinig. Narinig niyang tumawang kaibigan. Yes, baby Xavier. You will see your dad. Sabat ng isa kaya sinamaan niya ito ng tingin. Gusto niya itong sigawan at sabunutan dahil hindi pa oras para roon. Pero hindi niya ginawa dahil nandun ang anak niya. Ngumiti siya ng pilit sa bata. Oo naman anak, but not today, okay? We're just going to have fun with Ninang. Napahinga si Angel ng maluwag ng tumangong bata. Nagpatuloy na rin sila sa paglakad papasok sa airport. May sumundo sa kanila na isang van na pagmamay-ari ng pamilya ni Janice. Mayaman din kasi yung bruha. Ngunit habang papasok siya, ay pakiramdam niya ay parang may nakamasid sa kanya. Pero noong ilibot niya ang tingin sa paligid, ay wala naman siyang nakitang kung ano o sinong nakatingin sa kanya. Weird man pero sinawalang bahalan na lamang niya yon. Ngunit habang nasa biyahe siya, hindi niya mapigilang patingin sa labas. Gusto lang sana niyang enjoyin ang view pero natuod naman siya sa kanyang pwesto nang makita ang malaking pagmumukha ng lalaking minahal niya. May billboard ito. Hindi lang isa kung hindi napakarami. Halos lahat yata nilang nadadaanan na building ay nakikita niyang mukha nito. As expected, naging successful ang lalaki. Alam niyang magiging malaking tao ito, lalo pat itong nagmana lahat ng businessman ng family. Nakaka-proud yun pero nakaramdam siya ng kirot sa puso. Iniwas na lamang niya ang sarili at pinagalitan ng sarili sa isipan. Nakakainis dahil dapat hindi niya yon maramdaman. Naka-move on na siya. Hindi naman nagtagal ay nakarating sila sa bahay na binili niya. Tama, bumili siya ng bahay noon pa kung sakaling magbabakasyon siya kahit hindi naman sigurado. Buti nga ay ginawa niya yon. Kinabukasan nga ay wala silang sinayang na oras at gumala. Nagulat na nga siya dahil parang hindi na uubusan ng anak niya ng enerhiya. Habang siya ay mabilis lang mapagod kapag nasa galaan. Buti na lang nandoon si Janice. Kaya nitong sabayan ang energy ng anak.
Kaya noong pagka-uwi nila ay bumagsak talaga siya sa sofa. Pagod na pagod siya. Isang malakas na katok ang nagpagising kay Angel. Kumunot ang kanyang noo dahil wala yung tigil. Narealize niyang nakatulog pala siya sa sala. Pagod na pagod yata siya sa gala nila kanina. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Sumulyap siya sa bintana. Medyo nagulat siya nang makita ang madilim na kalangitan. Mukhang napahaba ang kanyang pagtulog. Sinulyap pa ni Angel ang wall clock at nagulat nang makitang 10:00 na ng gabi. Hindi man lang siya ginising ng kaibigan niya para maghapunan. At sigurado siyang pinapatulog na nito ang bata. Napabaling siya sa may pintuan nang may kumatok muli. Kumunot ang noon niya dahil wala naman siyang ine-expect na dadating. May inimbita ba ang kanyang kaibigan? Marahan siyang tumayo saka inayos ang sarili. Naglakad siya papalapit sa pintuan saka binuksan ito. Bakit? Parang binuhusan ng napakalamig na malamig na tubig si Angel nang makitang isang taong hindi niya aasahang susulpot sa harapan ng kanyang bahay. Natuod siya sa kinatatayuan at malaki ang matang nakatitig dito. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso sa kaba at ayaw niyang mapangalan ng emosyon. Malamig ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Mas malamig pa sa nararamdaman niya. May bakas ang galit sa mata ng lalaki. You're finally home. Natauhan siya nang magsalita ito. Sian? Anong ginagawa mo rito? Walang nagbago sa lalaki. Gwapo pa rin. Naging matured lang ang mukha nito at mas lalong tumangkad. Malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Diyos ko, bakit naman agad ito nagpakita sa kanya? Hindi pa siya handa. Feeling niya ay mamamatay na siya. You're asking me that after you left me? Napalunok siya at napaiwas ng tingin. Umalis ka. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Wala. Bigla mo na lang ako iniwan na parang basura. Tapos itataboy mo ako ngayon? Natawa ang lalaki na mapakla kahit pa walang emosyon ng mukha nito. Kung sa bagay, ginamit mo lang pala ako nun. Damn, bakit hindi ko agad na-realize yun? Kung sana napigilan ko ang sarili kong mahalin ka. Parang sinaksak ng napakaraming kutsilyo ang puso niya. Naiiyak siya sa sobrang sakit. Hindi totoong ginamit ng lalaki. May dahilan kaya nito iniwan noon. Kung sana'y kaya niyang sabihin ngayon pero hindi. Hindi niya pa kaya. Miss na miss niya ang lalaki pero ayaw niya muna itong makita sa araw na yon. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Akmang isasara niya ang pintuan na pigilan ito ni Sian. Don't close the door in my face. Ano ba? Bitawan mong pinto. Pasok na. Where's my son? Natuod ulit sa kinatatayuan si Angel at parang nakakita ng multong tumingin kay Sian. Agad nang bumalot ang takot sa kanyang katawan. Nakatingin ng matulis ang lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na malalaman nito na may anak sila. Tinago niya ito ng ilang taon. Para siyang nahuli sa maling ginagawa. Paano? Anong ibig mong sabihin? Masama ang tingin ng lalaki sa kanya. Don't pretend on me, Angel. I know the truth. I know we have a son. Now, tell me where he is and I want to see him. Hindi na siya makasagot pa at napanganga. Parang gusto na niyang maiyak. Ito na, mangyayari na ang kanyang kinatatakutan. Ang kunin ng lalaking anak niya. Paano mo nalaman yan? Do you think I don't have eyes everywhere? I know everything about you. Hindi niya napigilang magulat. Hindi niya inaasahang pinapasundan siya ng lalaki. Agad niya itong sinamaan ng tingin. Pinapasundan mo ko? I needed to. Bigla mo na lang ako iniwan. Mas lalong nakaramdam ng galit si Angel. Umalis ka na! Hindi mo makikita ang anak ko! Sinubukan na isara ni Angel ang pintuan ngunit hinarang na ng tuluyan ni Sia ng katawan. Napaatras tuloy si Angel at tuluyang nakapasok ang lalaki. Masama pa rin ang tingin niya rito. Patuloy sila sa pagsasagutan doon hanggang sa makarinig sila ng sunod-sunod na yapak galing sa taas. Hindi naman nagtagal ay may nagsalita. Daddy? Pareho silang napahinto at napatingin sa hagdanan. Nanlaki ang mata ni Angel nang makita ang kanyang anak, nagulat ding nakatingin sa lalaking kaharap niya. Kasama nito si Janice nagulat din. Mukhang nagising ang dalawa sa ingay nila. Son.
Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Angel nang mabilis na bumitaw ang bata sa kaibigan at tumakbo pababa ng hagdan. Daddy! Lumuhod si Sian sa sahig at sinalubong ang yakap ng ama, ang yakap ng bata. Habang siya'y natuod lamang doon habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya alam kung anong dapat na gawin at maramdaman. Nagsimulang umiyak ang kanyang anak na mas lalo niyang ikinagulat. Ngayon lamang niya narinig ulit ang anak niya na umiyak ng ganon. Parati itong nagsasabi na malaki na ito at hindi na iiyak. Daddy, are you really here? Humihikbing tanong ng anak habang nakatitig sa ama. Yes, son. I'm here. You're not gonna leave us anymore? Hindi agad nakasagot ang lalaki at sumulyap sa kanya. I don't wanna be away from you, Daddy. You're hurting Mommy. Gulat na napalingon ulit ang lalaki sa kanya. Doon na natauhan si Angel at agad na napaiwas ng tingin. Kinagat niya ang labi dahil totoong sinabi ng bata. Sa mga taong nawalay siya kay Sian ay palagi na lang siyang umiiyak ng patago. Nasasaktan siya dahil mahal na mahal niyang lalaki. Kaya ang ginagawa niya ay mas lalo siyang nag-focus sa business niya para lamang hindi maalalang lalaki. Pero minsan ay hindi niya na napipigilan pa ang sarili. Yes, son. Hindi ko na kayo iiwan pa. Gulat na napatingin si Angel sa lalaki. Bakit ito sinabi yon kung hindi naman ito totohanin? Alam niyang maiba na itong pamilya. Alam niyang hindi totoong hindi ito aalis. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Napakawalang hiya nito. Balak pa siguro nitong lokohin ng anak gaya ng ginawa nito sa kanya. Umiyak lalong anak sa kaniyakap ang ama. Parang may sumaksak sa puso niya habang nakatingin sa dalawa. Bumigat ang kanyang pakiramdam at naiiyak siya. Ngayon lang din niya nakitang anak na sobrang sabik na sabik sa isang tao. Nakaramdam siya ng guilty, pero nasasaktan din siya. Ilang taon niya itong inalagaan at ginawa ang mga gawain ng ama, pero mukhang hindi pa ito sapat. Kulang pa. Kulang na kulang. Walang nagawa si Angel sa nangyari. Umalis muna siya roon at pumunta sa kusina. Kailangan niya ng tubig. Sinundan siya ng kaibigan niya. Nagtanong ito at nag-alala sa kanya pero hindi siya makasagot ng maayos. Mas lalo lang siyang umiyak kaya niyakap lamang siya nito at hindi na nagsalita pa. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan nang lumayo na siya rito. Tumango siya. Oo. Nagbuntong hininga si Janice. What are you gonna do now? Nagkita na sila. Tulala si Angel habang nakatingin sa basong hawak. I don't know. Natatakot siya dahil baka kunin na nga nito ang bata sa kanya. Hindi siya makakapayag. Lumipas ang isang oras ay nakatulog si Xavier sa braso ni Sian. Nasa sofa ang dalawa at mukhang nagka-catch up. Pero since gabi na at pagod na rin kakaiyak ay nakatulog ang anak. Where is his room? Mahinahong tanong ni Sian nang tumingin sa kanya. Agad namang sumunod ang kaibigan at lumapit sa dalawa. Kita pa niya ang pagdadalawang isip ni Janice at pagkailang nito. Nagsalubong ang kilay ni Sian. What? Ako na mag-ahand. No, you stay here. Mag-uusap tayo. Natahimik ang lalaki at sandaling tumitig sa kanya. Kahit pa parang nalulunod at nanghihina siya sa klase ng titig ni Sian, ay pinanatili niya ang sariling maging seryoso. Ayaw niyang malaman itong naapektuhan pa siya. Nagbuntong hininga ang lalaki at walang nagawa kung hindi ibigay kay Janice ang bata. Nang mabuhat ito ng kaibigan ay agad na itong umakyat sa hagdanan. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin. Tumitig pa siya roon ng ilang minuto kung hindi lang binasag ni Sian ang katahimikan. So, what are we gonna talk about? Marahas siyang bumaling sa lalaki at sinamaan ng tingin. Nakita mo na ang anak ko. Huwag ka nang bumalik pa. Agad na nagsalubong ang noo ng lalaki. What? Didn't you hear? I said I will not leave anymore. Dahil gusto mong kasamang anak ko kapag umalis ka? Newsflash, Mr. Buenaventura. I won't let you. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Magkamatayan man. Mas lalong naguluhan ng lalaki. What are you talking about? Hindi ko kukunin ang anak natin sa'yo. Not without his mother. Bahagya siyang nagulat. Ano? Anong ibig sabihin ng lalaking kaharap niya?
Tumayo ang lalaki sa kinauupuan, naglakad palapit sa kanya. Agad siyang naalerto at umatras. Anong ginagawa mo? Buti naman huminto rin ng lalaki, pero para naman siyang sinakop ng titig nito. Nakakatindig balahibo. I will stay. No. Hindi ba't may pamilya ka na? Bumalik ka ron at huwag na kaming guluhin. Ayoko makasira ang anak ko o ako ng pamilya. Yes, I do have a family now. And-expect na yun ni Angel noon pa. Ngunit nang marinig yun ng lalaki, para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Nasasaktan siya. Ngunit hindi niya dapat maramdaman yon dahil wala na siyang pakialam sa lalaki. Kapag ba makikita niyang magkasamang asawa nito ay wala na siyang pakialam? Ngunit totoo nga ba? Kung ganun, what are you still doing here? Entering our lives? Go home! Malakas sa sigaw niya. I'm home. Natahimik siya. What? My family is now here. Why would I leave? Napaatras siya. Anong ibig mong sabihin? Humakbang ng isang beses si Sian. Do you think I have another family here? Heck, I didn't have any girlfriends since you left me. Agad na naguluhan si Angel. Pero, sabi ng mga magulang mo na engaged ka na. Na ikakasal ka na. Biglang dumilim ang mukha ng lalaki. That's what they told you? Yan ba ang dahilan kung bakit mo ko iniwan? Natahimik siya saglit. Iniisip kung sasabihin ba niya ang totoo. Ngunit bakit hindi? Ilang taon nang nakalipas at nandito na sila. Hindi ako gusto ng mga magulang mo. At isa yan sa dahilan kung bakit umalis ako. At alam mo kung bakit ako umalis? Because you fooled me. You made me believe that you love me and you were poor as me. Tinago mo ang identity mo sa akin. You made me a fool. No, I didn't. Hindi ko tinago sa'yo. Hindi ko lang sinabi. Pareho pa rin yun. Hindi, Angel. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw ko sa pamilya ko. Ayaw ko sa buhay at kayamanang meron ako. Kaya hindi ako umuwi sa mansyon noon. Because they will force me to do things I don't want. Mas gusto kong buhay ko rin sa maliit na bahay. Kasama ka. But you decided to left me. You broke me, Angel. Hindi mo alam kung gaano ko nabaliw. Agad na napaluha si Angel. Nasasaktan pa rin talaga siya hanggang ngayon. Hindi niya alam na ayaw pala nito sa buhay. Pero bakit hindi pa rin ito sinabi sa kanya? And about that engagement shit, hindi ako pumayag. I accepted my parents' properties but I didn't agree on marrying someone else. And kung iniisip mong may pamilya na ako, oo, meron na. Pero kayo yun. I don't have any other family. Natigilan siya sa narinig. Hindi niya alam. Akala niya tuluyan na siyang pinagpalit ng lalaki. Sunod-sunod ng tumulo ang luhang hindi pa pala nauubos kanina. Akala ko... Hindi niya na alam ang sasabihin. You left me, Angel. You left me broken. Hindi ko alam kung anong dahilan nun. Sinubukan kong agilapin ka sa buong Pilipinas, pero hindi kita nakita. My parents stopped me. Tila nangihinang pagpatuloy ni Sian. Sinuhulan ako ng mga magulang mo. They sent me to the States to stay away from you. Wala akong pagpipilian nun. Nasaktan ako at hindi alam ang gagawin. Agad na bumakas ang galit sa mukha ni Sian. They what? Humikbi siya at hindi na makasagot. Naninikip ang kanyang dibdib. Kung hindi lang siya niyakap ng lalaki, natumba na siya. Mas lalo nang siyang umiyak dahil sa yakap na yon. Doon niya napatunayang miss na talaga niya ang lalaki. Ang init ng katawan at presensya nito. Tahan. Malambing na alon ni Sian sa kanya. I'm sorry. Kasalanan ko. Kung kinausap muna kita at hindi nagpadala sa mga sinabi ng mga magulang mo. Hindi sana. Wala kang kasalanan, Angel. Ang mga magulang ko may kasalanan sa lahat ng nangyari sa atin. They will pay for what they did. Bakas ang galit sa boses ni Sian. Akala ko may pamilya ka na. Na may iba ka ng minahal. Akala ko tuluyan mo na akong kinalimutan. Bahagya itong kumala sa yakap sa kahinawakan ng kanyang magkabilang pisngi.
Tinitigan siya nito na puno ng lambing habang pinupunasan ang kanyang mga luha. At bakit ko naman yun gagawin? You're the only person I loved. And I will always love you for the rest of my life. Hindi kita pinasundan nun kung wala akong pakialam sa'yo at hindi kita mahal. Napakagat si Angel sa labi na parang may kung anong kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso para na itong sasabog at para rin siyang malulunod sa klase ng tingin na binibigay nito sa kanya. Bakit mo pala kami pinapasundan? Tumaas ang gilid ng labi ni Sian. Because I want to make sure that you didn't find someone other than me. Hinayaan kitang maging malaya sa States kasama ang anak natin. I'm waiting for you to come back to me. Kahit ilang taon pa yan. At ngayon na nandito na kayo sa Pilipinas. Wala ka nang takas sa akin, babe. Sian? Babawi ako. Babawi ako sa mga taong wala ako sa tabi nyo. At hindi ko nahahayaan pang misisira sa atin. Simula sa gabing yon ay tinotoo nga ni Sian ang mga sinabi nito. Para itong nasa bahay ni Angel at binibisita ang kanilang anak. Parati itong nasa bahay ni Angel at binibisita ang kanilang anak. Unti-unti na itong bumabawi sa kanila. Palagi silang lalabas para mag-bonding. Hindi na siya nagreklamo dahil gusto rin ng kanyang anak. Kitang-kita niya kung gaano ito kasaya kasamang ama. Siyempre, masaya rin siya lalo pat sobrang ingat ni Sian sa kanya na para bang mababasag siya kapag nagkamali ito. Hindi na lamang niya napigilang mapailing sa tuwing napapansin niya yon. Dinadalhan din siya ng bulaklak ng lalaki halos araw-araw. Nasistress ba nga siya dahil hindi niya alam kung saan niya ito ilalagay. Kaya pinapahinto nito ang ginagawa. Pero mas nagulat siya nang magdala ito ng mga appliances kinabukasan. Mas lalo tuloy siyang na-stress. Palagi na rin siyang inaasar ng kaibigan na kinakilig naman niya. At oo, aaminin niyang may nararamdaman pa rin siya sa lalaki. Pilit niya itong hindi pinapansin noon dahil akala niya'y wala na siyang karapatan. Mali pala siya. Patuloy pa rin naman siya sa pag-handle ng business niya kahit nasa Pilipinas siya. Medyo naging hectic lalo pat nilabas ni Sian ang koneksyon nito sa kanya. Oo, nagkaroon ito ng interview kung saan sinabi nitong totoo na pamilya sila. Kaya ang nangyari, halos pangalan na lang nilang nakikita sa internet. Nag-trending. Kaya naging busy siya dahil marami nang gustong mag-invest sa kanya mula sa Pilipinas. Ayaw rin niyang mahirapan kaya napagdesisyonan niyang tumayo ng branch sa Philippines. Gusto na niyang manatili sa Pilipinas. Ngunit isang araw ay nagulat si Angel nang sabihin ni Sian na pupunta sila sa mansyon ng mga magulang. Para siyang tinakasan ng dugo. Natatakot siya dahil baka saktan ng mga itong anak at palayasin siya. Ngunit pinakalma siya ng lalaki. Sinabi nitong hindi yon mangyayari. At nung dumating nga ang araw na pumunta sila sa mansyon ay halos masuka siya sa kaba. Lalo na nung makita niyang seryosong mukha ng dalawa. Nangako siya na hindi nalalapitan at babalik sa Pilipinas. Ngunit bumalik pa rin siya. Natatakot siya na baka pagalitan siya at saktan ng anak. Ngunit laking gulat niya nang tanggapin ng mga itong anak. Halos lumuwa na nga ang mata niya nang yakapin ng mga itong anak na may ngiti sa labi. Naguguluhan siya sa mga nangyari. Hanggang sa humingi ng tawad ang dalawa. Halos maiyak na siya dahil hindi niya akalaing tanggap siya ng mga magulang ng lalaki. Parang sasabog ang puso niya sa tuwa. Lahat ng paghihirap niya noon ay napalitan ng saya. You may now kiss the bride. Malakas na anunsyo ni Father. Malakas na hiyawan at asaran ang narinig niya sa paligid. Narinig niya pa ang malakas na sigaw ng kaibigan. Natawa si Angel saka humarap kay Sian na may ngiti rin sa labi. Marahan itong lumapit sa kanya at saka dahan-dahang inangat ang kanyang belo. At nung tuluyang matanggal yon, ay hindi niya mapigilang maluha. Naiiyak siya dahil sa wakas ay humantong pa rin talaga siya sa kasalan kahit ilang taon silang magkawalay. Hinaplos ni Sian ang kanyang pisngi. You're the best thing that happened to me, my wife. I love you so much. Tumulo na ang kanyang luha. Mahal din kita, Sian. Mahal na mahal. At sa harapan ng altar at sa lahat ay naglapat ang kanilang labi. Malakas na palakpakan at hiyawan ang maririnig sa buong simbahan. Sa wakas, nagkatotoo lahat ng pangarap niya. Napunta siya sa lalaking mamahalin siya ng tunay. Ito ang magpupuno ng pagmamahal na hindi niya naranasan sa buong buhay niya.
Hindi ibig sabihin na nasa madilim kang parte ng buhay ay wala ka ng takas doon. Dahil kung may paraan pa ay kumilos ka. Dahil dadating ang araw, nagiginhawa ang buhay ng isa't isa.